Mga kababayan, pakinggan po natin itong pagpapahayag ni Harry Roque ng kanyang simpatya para kay Alice Guo at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock, or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At syempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Talaga naman pong mayaman, di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality, tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Guo. So, ako po, ang simpatya ko na kay Alice Guo. Kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. So, ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko, gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society, talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay, no? Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatya ko. Ito po yung reaksyon natin mga kababayan. Para po sa akin, grabe yung appeal to emotion at yung pagiging irrational dito ni Harry Roque. Literal po niyang sinabi na ang kanyang simpatya ay na kay Alice Guo. Ang pagkakaintindi ko po kasi, nagbibigay siya ng simpatya kay Alice Guo dahil sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya, ay nahirapan si Alice Guo na umamin na ito ay anak ng kasambahay. Dahil nga po siguro baka mahusgahan. Unang-una, kung ako po nasa kalagayan ni Alice Guo at anak po ako ng kasambahay, kung totoo man yun, ako po'y magiging proud na sabihin yon dahil ako po'y naging mayor at naging matagumpay sa aking negosyo. No? So, in reality, hindi po mahirap yan kung ikaw ay from rag to riches, no? At kung background mo ay talaga namang hindi normal, no? At talagang nakakaawa yung background mo, tapos bigla kang naging mayor at naging matagumpay sa negosyo. In reality, yung mga tao proud na ipapaalam yun sa publiko kasi yung pinagmulan mo na anak ka ng kasambahay, tapos naging mayor ka at matagumpay ka sa negosyo, naging multimillionaire ka, magiging proud ka dun Yun po yung realidad No? So para sa akin, hindi ako naniniwala doon, no? I will not buy na sasabihin na hirap or baka mahusgahan ng mga tao kasi anak ng kasambahay. Hindi ako naniniwala doon. Usually, nagiging proud pa nga yung mga tao may ganung background na naging successful sa buhay. So that's number one. Yun yung una nating reaksyon. Pangalawa, nagtataka ako kung ano nangyari dito kay Harry Roque. Nagbibigay siya ng simpatya sa taong ilang beses na nahuling nagsisinungaling. Sabi niya nagbibigay siya ng simpatya kay Alice Guo dahil nga po ito ay anak ng kasambahay. Yung po yung pagkakaunawa ko. Let's put it that way. Sabihin natin totoo na anak ng kasambahay si Alice Guo. Ang problema, hindi importante dito yung awa Pag sa mga ganitong usapin na ang nakataya ay security, national security, no? Seguridad ng bansa, hindi mo dapat pakikinggan ng emosyon mo, hindi mo dapat isasama ang iyong nararamdaman kung may awa ka man. Kailangan alamin yung totoo. Kaya hindi ko maintindihan anong nangyari sa kanya. Nagbibigay siya ng simpatya kay Alice Guo dahil siguro naawa siya na ito'y anak ng kasambahay or nahihirapan si Alice Guo na aminin yon na anak siya ng kasambahay, no? Yun yung nakikita kong dahilan niya. Pero ang problema, yung taong binibigyan niya ng simpatya, ang pangalan ng taong ito ay nalilink or involved sa Pogo. Pogo na maraming involvement sa kung ano-anong illegal na gawain gaya ng scamming, money laundering, torture, kidnapping, at higit sa lahat, hacking ng mga government website ng bansa natin. So, paano niya nagawang bigyan ng simpatya si Alice Guo? Mas okay sana kung intayin muna niya yung resulta ng investigasyon, malaman ng totoo, at kapag napatunayang inosente si Alice Guo, doon siya magbigay ng simpatya. Pero at this point of time, sobrang aga na maaawa siya or tayo kay Alice Guo kahit pa siya'y anak ng kasambahay. Dahil nga, nai-involve ang pangalan niya. Nakita sa mga legal documents, yung pangalan niya ay naandoon. Link sa Pogo na sandamakmak ang involvement sa mga illegal na gawain. Tapos, magbibigay ng simpatya si Harry Roque. Nagbibigay ba siya ng simpatya kay Alice Guo dahil ito sa tingin niya inosente or dahil ang salitang Pogo ay nakalink na sa kanila sa mga DDS dahil nung panahon nila dumagsa dito ang Pogo. So kahit pa sabihin natin totoo na anak ng kasambahay si Alice Guo,
hindi mo siya dapat bigyan ng simpatya kaagad-agad. Dahil at the same time, kahit pa anak nga siya ng kasambahay, at the same time, involve yung pangalan niya sa pogo na sandamakmak ang illegal na gawain, Harry Roque. Kaya since day one, hindi ako humanga sa taong ito. Para sa akin, hindi talaga ito matalino. Magaling lang sa mga technical terms or technicalities, pero never siyang magiging magaling at matalino kung naninindigan siya sa aking palagay ay hindi tama, no, at hindi makatwiran. Never magiging matalino ang isang tao kung ang paninindigan niya ay mali. Bukod doon, nagbigay siya ng simpatya sa taong ilang beses na nahuli nagsinungaling. Nagsinungaling na sabi ang tatay ay Chinese pero sa birth certificate ay Pilipino. Nagsinungaling na ang sabi ay anak siya ng kasambahay pero sa birth certificate niya kasal ang kanyang mga magulang. Nagsinungaling na sa aking pagkakaalala ay sinabi niyang wala siyang kapatid or hindi niya kilala ang kanyang mga kapatid pero nabuking na nakasama na niyang nag-travel ang kanyang mga kapatid. So, ilang beses nagsinungaling si Alice Guo. At yung mga patunay ay nasa mga legal documents, nasa birth certificate, at may mga solid proof. So, paano nagawa ni Harry Roque na magbigay ng simpatya? Dahil lamang sa ito'y anak ng kasambahay na isa ring malaking kasinungalingan. So, anong nangyari dito kay Harry Roque? Kaya para po sa akin, hindi matalino yan si Harry Roque. Siguro magaling lang magsalita, convincing, pero wala, kahit pa UP graduate yan, talagang hindi ko po never kong hinangaan ng taong ito dahil unang-una, mali yung pangangatwiran niya eh. Yung magbigay ka agad ng simpatya sa isang tao na hindi mo pa nalalaman ang pinakatotoo, no? Kung ito'y inosente or hindi, maling-mali na dahil baka pwede kang mapahiya talaga dyan. Tapos yung magbigay ka pa ng simpatya sa isang tao na ilang beses na patunayan nagsinungaling sa impormasyon tungkol sa ama, sa ina, at sa kanyang mga kapatid. At sa marami pang bagay na inconsistent niyang mga pahayag, no? Nagbigay ng simpatya si Harry Roque sa ganun tao, sablay na sablay. Ewan ko sa inyo, kung kayo humahanga dito at naniniwala pa kayo dito. No? So yun po yung aking reaction dyan. Kaya ito, yung mga DDS, no, not Harry Roque personally, no, pero yung mga DDS, sila din yung mga taong todo tanggol sa Parmali noon. Naghihiring ang Blue Ribbon Committee, if I'm not mistaken, no, naghihiring sa Parmali, pero binabati ko sila ang Blue Ribbon na sinasabi nila na access sa oras, access sa resources, ni hindi pa nga nila nalalaman ng totoo kung maraming katiwalian dun sa ginawa ng Parmali. Pero sila ito todo tanggol at gusto nilang ipahinto ang hearing ng Parmali. Hindi natin nalaman pare-pareho kung ano yung totoo. Pero eventually, ayan, sinampahan pa rin ng kaso at sinasampahan ng kaso, if I'm not mistaken, pinagpatuloy ni Senator Dick Gordon, no? Pero nakikita nyo yung pagiging bias at double standard ng mga DDS. Na imbes na alamin nyo muna yung totoo, hayaan yung mag-hearing at ipaalam sa publiko ang totoo. Eto na kayo, na dumedepensa na kayo at nagbibigay agad kayo ng simpatya. May mali eh. Hindi lang parang may mali, maling-mali. Sana alamin nyo muna yung totoo. Pero dito sa case ni Harry Roque, na nagbibigay siya ng simpatya sa taong napatunayan na nagsinungaling, ay ewan ko na sa inyo mga kababayan, kayo nang humusga. Okay lang sana kung hindi pa natin alam o hindi pa natin naririnig na diniklara sa birth certificate ni Alice Guo na kasal ang kanyang mga magulang at ang tatay niya ay Pilipino. Okay lang sana kung hindi natin alam yung mga impormasyon na yun eh. Mari pa tayo siguro. Valid pa siguro yung pagbibigay niya ng simpatya kay Alice Guo. 'Di ba? Kasi ang claim niya ni Alice Guo, Chinese ang tatay niya at love child siya, anak siya ng kasambahay. Pero ang sinasabi ng legal document, Pilipino ang tatay niya at ang mga magulang niya ay kasal. Alam na natin yung pare-pareho. And I believe, siguro, alam na rin ni Harry Roque yun. Pero Harry Roque still choose to show and give sympathy to Alice Guo. Anong klaseng karakter yon, 'di ba? Alam mo na nagsinungaling, pero ikaw, in-emphasize mo pa rin, pinagdidiinan mo pa rin na nagbibigay ka ng simpatya dahil lamang sa napakababaw na kadahilanan na hirap ipahayag sa publiko na anak siya ng kasambahay, na siya ay anak ng kasambahay, na isa pa lang kasinungalingan, pero nakuha mo pa rin magbigay ng simpatya, nagawa mo pa rin maawa at magbigay ng simpatya kay Alice Guo kahit alam ng publiko, siguro alam mo o hindi ko alam kung hindi mo alam na kasinungalingan yung sinabi niya na siya ay anak ng kasambahay. Dahil nga nakalagay sa legal document, sa birth certificate, na kasal ang kanyang mga magulang. Tapos isa pa yan, kasal pero walang marriage records, no? Doon sa PSA. So mga kababayan, nasa katwiran po ba si Harry Roque? At tama po ba na nagbibigay siya ng simpatya kay Alice Guo? Considering na ilang beses pong napatunayan na sablay ang mga pahayag ni Alice Guo at isang malaking kahangalan, kasinungalingan, yung sinasabi niya na siya ay anak ng kasambahay.
Kasi kung totoo yun, bakit nakalagay sa birth certificate mo, nakasal ang mga magulang mo? Kung totoong love child ka, or anak ka sa labas, or anak ka ng katulong. Hindi naman natin minamaliit, no, yung mga anak ng katulong or anak sa labas. Walang masama sa pagiging anak sa labas, no? Yung kasi yung parang pinapalabas ni Harry Roque na dapat tayong maawa sa mga anak sa labas, no? Kaya siya nagbibigay ng simpatya. Walang masamang maawa or magbigay ng simpatya. Pero, kung kasinungalingan yan at gawa-gawang kwento mo lang, ay ibang usapan yan. Hindi kayo dapat bigay-bigay agad ng simpatya at awa. Alamin muna natin ang totoo. Pero at this point of time, alam na nga natin ang totoo eh. Yung claim ni Alice Guo na siya ay love child, iba ang sinasabi ng legal document ng birth certificate. Sabi sa birth certificate, kasal ang kanyang mga magulang at Pilipino ang tatay niya. Pero ang sinasabi niya, Chinese. So, magkakaiba, no? Contradicting yung legal document sa mga pahayag ni Alice Guo. Paanong nagawang magbigay ng simpatya ni Harry Roque doon? Kasi, in my opinion, kapag Chinese, kapag Pogo, sa akin palagay, nandun yung parang obligasyon nila na ipagtanggol, protektahan or depensahan siguro dahil makokonek ito sa pangalan ng mga politiko nila nung panahon nila kung saan dumagsa ang Pogo. Alam naman natin kung sino yung naging dahilan kung bakit dumagsa ang mga Pogo dito na involved pala sa sandamakmak na illegal activities. At isa nga doon ay ang pag-hack ng mga government website. Kung matalino ka at nag-iisip ka, maiintindihan mo yung sinasabi ko, wala sa katwiran si Harry Roque at hindi uubra sa mga taong nag-iisip at matatalino yung ginagawa niyang appeal to emotion. No? Ewan ko. Bahala kayo kung yung mga napaniwala niya, naniniwala sa kanya, good luck sa inyo. No? So, kayo mga kababayan, ako never ako magbibigay ng simpatya agad-agad sa tao na nadadawit, no, sa isang kumpanya or organisasyon na involved sa iba't ibang illegal na gawain. No? Parang ang hirap nun. Ang hirap magbigay ng ganong simpatya, no? Pero sa Harry Roque, ang dali niyang nagawa yon. So, it says a lot about his character and alam niya na. Alam niya kung ano yung pinupunto ko, no? Kung ang isang tao nagbibigay ng simpatya sa isang tao na ang pangalan ay involved sa mga maling gawain at illegal na gawain, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Mga kababayan, malapit na naman po ang eleksyon, 2025-2028. Nasa kamay po natin, no? Kayo po, tayo po ang may kakayahan. Nasa sa inyo kung boboto na naman po tayo ng pro-China, magluluklok lang naman tayo ng mga kahina-hinalang hindi malaman ang identity, no, sa ating politika, sa ating gobyerno. Nasa sa atin po kung magluluklok na naman po tayo ng mga magpapapasok ng Pogo dito at kung ano-anong, alam niyo na, makakakuha ng mga passport na gagamit or magpapagawa ng mga fake Filipino identity para lamang makapamakyaw ng mga lupain dito sa Pilipinas. Nasa sa inyo po yan kung hahayaan yung mangyari yan. Nasa sa atin. Nasa sa atin kung hahayaan natin mangyari na mauwi sa wala ang pinaghirapan ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Yung pagprotekta niya, pag-assert niya ng ating mga teritoryo, soberanya at exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Nasa sa inyo, no? Kung yun ay gugustuhin yung mauwi sa wala, no? Or masayang. Yun ay mangyayari kung kayo ay magluluklok na naman ng mga pro-China politicians or mga mismong Chinese sa ating gobyerno. No? Ganun yung nangyari kay Pinoy eh. Nasayang ang Hague ruling, nasayang ang pakikipaglaban ni Pinoy, no? Yung kanyang effort para i-assert ang claim natin sa West Philippine Sea, lahat nasayang. And then anong nangyari? After ni Pinoy, ang dami. Pastilla scam, dumagsa ang Pogo, no? Nasa sa inyong kamay po kung hahayaan nyo mabaliwala ang pinaghirapan ni PBBM sa West Philippine Sea at yung ginagawang effort, no, ni Senator Risa sa pagbangga sa mga gumagawa ng illegal sa bansa natin. Nasa sa inyo po. Maraming po salamat sa panonood. Sana po ay makapag-comment kayo sa ibaba sa comment section at malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.